Alright mga kapatid, follow-up report no. Mula naman to sa UNTV News and Rescue dahil nga ang China ay nagbantang huhulihin na daw ang mga trespassers no sa West Philippine Sea kasunod ng Atin Ito convoy. Kasi ang Atin Ito convoy mga tol nagsabi na susundan daw nila yung civilian mission na yan. So ang ginawa ng China ay nagbabala na. O sige, lahat ng trespasser dito sa teritoryo namin uhulihin namin. Diba? Sabi naman ng PCG, ang kalokohan niya pinagsasasabi ng China. Diba? Sa Pilipinas lang nila pinantatakot yan eh. Ba't di nila magawa yan sa ibang bansa? Tulad ng Vietnam, napakaraming mga artificial island na itayo dyan. Nasa loob din yun ng 9-dash line nila kung totoo man talagang matapang sila, di ba? Pag-aarestuhin nila yung mga yon kung talagang matapang sila. Wala eh. Sa Pilipinas lang sila gumaganyan-ganyan mga tol. Di ba? So panoorin naman natin to mula sa UNTV News and Rescue. No? Talaga bang magagawa ng China yon? Alamin natin yan mga kapatid. Naglabas ng regulasyon ng China isang araw matapos isagawa ang civilian mission ng Atin Ito Coalition sa Baho de Masinloc na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa isang ulat ng South China Morning Post, maaari umanong idetene ng China Coast Guard sa loob ng 60 araw ang mga non-Chinese na pinaghihinalaang iligal na tatawid sa borders ng China. Kita mo, no? Sangayon ba yan sa international law? Hindi. Diba? Para na rin nilang sinabi, binigyan nila ng issue yung freedom of navigation. Diba? Freedom of navigation. Kasi kung tatawid, mga tol, nawalan na ng freedom of navigation kasi aarestuhin nila. Kalokohan talaga pinagsasasabi nito eh. Magiging epektibo umano ang regulasyon sa Hunyo. Sige nga, kapag may tatawid dyan na US Navy o US ship, arestuhin nyo nga China. Sige nga, kapag may naglalakbay dyan na Vietnamese, o kaya may naglalakbay dyan na ibang mga bansa bukod sa Pilipinas, arestuhin nyo nga, sampulan nyo nga, pakitaan nyo nga kami ng pinagsasasabi nyo. Binatikos naman ng Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ang direktiba ng China at tinawag na iligal. Anya, maituturing itong harassment dahil nasa mismong exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga Pilipinong mangingisda at tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea batay sa international law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. No? O mga pro-China, baka hindi nyo pa rin naiintindihan magpahanggang ngayon. Baka may mga pro-China rito baka hindi pa rin nila naiintindihan na sitwasyon. Yung China, yung bansang pinoprotektahan nyo, pinagtatanggol nyo, sinasakop yung West Philippine Sea na bahagi ng ating exclusive economic zone, may karapatan tayo doon. Ang gusto ng China, magsilayas tayong mga Pinoy. Wala ba kayong pakialam doon? Wala ba kayong pakialam doon? Tanong, sang-ayon ba sa batas ginagawa nila? Labag. Eto, nakalagay dito. 2016 mga kapatid, no? Merong arbitral award na nalo Pilipinas. Napawalang bisa yung claim ng China. Ibig sabihin invalid na yun at illegal na yung claim nila mga tol. O yan no. Yung mga mangingisda sa atin mismong EEZ, nangingisda, hindi sa EEZ ng China o EEZ ng ibang mga bansa. No? Tapos, etong EEZ natin ay hindi natin imbento lang. Hindi natin ginawa imbento lang yan. Yan ay based no, sa international law and UNCLOS o yung United Nations Convention on the Law of the Sea, mga tol. We have sovereign rights over these waters. May soberanya tayo dyan. May karapatan tayo dyan. Mga pro-China, pagtatanggol nyo pa rin. Dagdag pa nito, naninindak lang ang China upang wag magpatuloy ang civilian-led mission sa Baho de Masinloc. Ayon naman kay Makabayan Bloc lawmaker, House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Pilipinas ang may karapatang dumakip sa trespassers at China ang trespassing sa ating territorial waters at exclusive economic zone. Di suportahan niyo yung PCG para magawa nila yun. Di ba nasa Senado kayo gumagawa ng dyan, di namang budget eh. Didagdagan nyo budget ng PCG para magawa nila yun. Kulang na kulang sa budget ng PCG eh. Samantala, ilang kongresista naman ang nagpahayag ng paghanga sa mga sibilyan na naglayag sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal sa gitna ng pagigipit ng China. Si Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong,
House Assistant Minority Leader, ipinahayag na hindi kailangang maging public official para ipagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Yeah. Ito pong issue dyan sa West Philippine Sea, it doesn't have, you don't have to be a public official, an elected or appointed for that matter. Kahit tayo, mga simpleng mamamayan lang. It is a civic duty for each and every one of us who calls ourselves Filipino to support this administration. Ito nga lang sa ginagawa nating reaction video, mga tol. 'Di ba? Na sana napapanood din ng mga pro-China para malinawan sila, mga tol. Pilipino kayo, Pinoy kayo eh. Dapat pabor kayo sa Pilipinas, hindi pabor kayo sa ginagawa ng ibang bansa. At kung papanig lang din naman kayo sa ibang bansa, 'di ba? Edi piliin niyo na yung kumakampi sa atin. Yung handa tayong ipagtanggol, hindi yung mga bansang gustong sakupin yung soberanya natin, inaalisan tayo ng karapatan sa langis, sa isda, sa mga coral, sa lahat ng yamang dagat dyan sa West Philippine Sea. Diba? Isipin nyo, yung mga next generation na ninyo, may aabutan pa kaya silang West Philippine Sea o sasabihin nila, lola ko pinagbili yung West Philippine Sea para sa pangkain nila dati. Kahiya-hiya kayo nun. In pushing for our rights over the West Philippine Sea. Sabihin nila yung tatay ko sumusugod sa yun. Sa US Embassy yun para lang ipagtanggol ang China. Kahiya-hiya ka nun. At si Representative Benny Abante naman ng Manila 6th District, binatikos ang China sa mga hakbang nito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. We are just being a pawn in the motive of China to control the international trade. Sapagkat more than 60% of all trades and fuel dumadaan doon sa international coastline natin. And they want to control that. Maging ang kongresista, pinag-iisipan na ring ayain ng mga kapwa mambabatas na maglayag sa West Philippine Sea. Yan! Yan ang gusto namin makita, yung mga kongresista mismo. Ma-experience nila, di ba? Na maglayag dito sa West Philippine Sea para talagang hindi lang sa balita nila napapanood. Di ba? First hand ma-experience nila kung ano ang nararanasan ng mga mangingisda, mga PCG dito sa West Philippine Sea. Di ba? Comment ka nga sa baba kung sang-ayon ka doon sa sinasabi ng mga kongresista na parang gusto na nilang yayain yung iba pang mga congressman na maglayag. Experience nila first hand. Etong kung ano ang gagawin sa kanila ng China. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang to, dito sa video to na napanood natin? Sa tingin mo ba talagang tototohanin ng China yung banta nilang huhulihin daw nila mga trespassers? Wow naman China. Sampulan nyo na kami. Sampulan nyo na yung ibang mga bansang nagtayo na rin ng artificial island dyan. Total, nasa loob din naman yun ng exclusive economic zone na tinatawag ninyong 9-dash line eh. Diba? Tinatawag nyo teritoryo, sovereign rights. Yung Vietnam, ang dami ng tinayo dyan. Andiyan din mga bangka nila. Sige nga, arrestuhin nyo nga kung kaya nyo. Well, anyway, bilang isang Pilipino, masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.